We're happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. Noong taong 2018, inanunsyo ni Nuoy Mayor Sara na maglalaan ang China ng pondo para sa itatayong Davao River Bridge. Ang bridge na ngayon ay kilala bilang Bukana Bridge. Batay sa mga opisyal na dokumento, nagkaroon ng formal na palitan ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa sa parehong taon na nagsilbing unang hakbang patungo sa pagsisimula ng proyekto. Marami ang natuwa sa Davao dahil nakita nila itong pag-asa para sa mas maayos na biyahe at dagdag na infrastruktura para sa lungsod. Mula sa unang pagbanggit nito noong 2018, unti-unting nabuo ang plano hanggang sa maaprubahan ang kabuuang budget na higit 3 bilyong piso sa ilalim ng International Development Assistance. Layunin nitong magtayo ng bagong tulay na magpapaikli sa biyahe, magpapagaan sa trapiko at magbibigay ng alternatibong ruta na hindi na kailangang dumaan sa masikip na downtown area. Pagsapit ng konstruksyon 2023, naging tuloy-tuloy ang trabaho hanggang sa makita na ng publiko ang pisikal na anyo ng tulay. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nasilayan ng mga residente ang mabilis na pag-angat ng istruktura mula sa pagtatayo ng mga piers hanggang sa pagbuo ng upper sections ng extradosed design. Sa pagbisita ni President sa Davao City kahapon, merong ilang mga taga Davao ang hindi natuwa sa pahayag nito na para ba daw siya ang utak ng proyekto. Anyway, sa mga oras na naglalakad si President sa tulay, sinabi niyang malaking ginhawa ang maibibigay nito sa pang-araw-araw na biyahe ng mga taga Davao, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Ayon sa kanya, ang dating biyahe na halos 2 oras ay maaari nang bumaba sa 20 hanggang 25 minuto, isang pagbabago na ikinatuwa ng mga driver, commuter at negosyo. Ang Bukana Bridge ay humigit kumulang 1.3 kilometro ang haba. May 4 na lanes, may extradosed structural design, at may kasama pang walkway para sa mga naglalakad at path para sa mga siklista. Pinagdudugtong nito ang 2 lugar na matagal nang nangangailangan ng direktang koneksyon upang mas madali ang paglipat mula Silangan papuntang kanluran ng lungsod. Sa mga oras na kinakausap ni President ang mga engineers at lokal na opisyal, sinabi nilang umabot sa 79% ang completion bago sumapit ang Disyembre. Ang natitira na lang ay finishing works tulad ng road markings, pag-aayos ng walkway at electrical installation. Para sa kanila, ang proyekto ay naging maayos at epesyente dahil sa sama-samang aksyon ng mga local workers at international partners. Bahagi ang bridge ng mas malawak na coastal bypass road na tinatayang aabot sa 17 hanggang 18 kilometro. Kapag natapos ang buong network, mas magkakaroon ng malinaw at diretso na ruta ang mga motorista at hindi na kailangan pang sumabak sa masikip na downtown area. Sa mga oras na papalapit ang pagbubukas ng tulay, ramdam ang excitement ng komunidad. Marami ang dumadaan upang silipin ito mula sa gilid ng ilog, proud dahil may bagong infrastrukturang magpapagaan sa kanilang araw-araw na biyahe. Para sa mga taga Davao, hindi lang ito simpleng bridge. Ito ay simbolo ng pag-unlad, koneksyon at mas maaliwalas na galaw ng buhay sa kanilang lungsod. Pero ang malaking tanong mga kapupong sino ba talaga ang dapat pasalamatan para sa bagong bridge? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Maagang kumalat sa social media ang isang video na naging usap-usapan sa iba't ibang platform. Sa clip na iyon, makikita si Norman Mangusin habang minamaneho ang kanyang Ford Expedition. Sa unang tingin ay mukha lamang itong karaniwang content, ngunit nang mapansin ng mga manonood ang ilang paglabag, mabilis itong naging sentro ng komentaryo. Napansin ng marami na hindi tunay ang plakang nakakabit sa sasakyan, hindi rin nakasuot ng seatbelt si Mangusin, at hawak pa niya ang kanyang telepono habang umaandar ang sasakyan. Dahil dito, maraming motorista at viewers ang nagpahayag ng pag-aalala sa posibleng panganib sa kalsada. Hindi nagtagal at umabot ang issue sa Land Transportation Office o LTO. Agad na naglabas ng show cause order ang ahensya laban kay Mangusin matapos makita ang malinaw na dokumentasyon ng naturang paglabag. Ayon kay Assistant Secretary Marcus Favre Lacanilao,
Kailangan niyang dumalo sa pagdinig sa LTO Intelligence and Investigation Division sa Quezon City upang magbigay linaw. Bukod dito, inatasan siyang mag-submit ng nakasulat na paliwanag kung bakit hindi siya dapat mapatawan ng mga kaso kaugnay ng hindi paglalagay ng tamang plaka, hindi paggamit ng seatbelt, paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho, hindi maingat na pagmamaneho at hindi pagtupad sa responsibilidad ng isang lisensyadong driver. Habang patuloy na lumalaki ang issue online patungkol dyan, maraming ordinaryong motorista ang nagbigay pansin sa kahalagahan ng pagtalima sa batas trapiko. May nagsasabing tila naging uso ang pagkuha ng content kahit hindi naaayon sa pamantayan ng kaligtasan, habang ang iba naman ay nagpalaala na mas mainam na maging huwaran ang mga influencer lalo na't marami ang sumusubaybay sa kanila. Si Mangusin, na matagal nang kilala sa paggawa ng mga video tungkol sa kanyang pamumuhay, ay mas lalong napansin dahil sa kakaibang sitwasyong ito. Kasabay ng utos na magpaliwanag, agad ding ipinatupad ng LTO ang pansamantalang suspension ng lisensya niya sa loob ng 70 araw. Nilagyan din ng alarm ang Ford Expedition na nangangahulugang bawal itong gamitin sa anumang transaksyon hanggang hindi ito nadadala sa Motor Vehicle Inspection Facility sa loob ng LTO compound para sa kumpletong pagsusuri. Layunin ng hakbang na ito na matiyak kung maayos at ligtas ang kondisyon ng sasakyan. Nagbigay naman ng paalala sila Canilao na kung hindi tutugon si Mangusin, hindi dadalo sa pagdinig o hindi magsusumite ng paliwanag, maaring ipagpatuloy ng LTO ang pagresolba sa kaso base sa mga dokumentong hawak na nila. Dahil dito, binibigyan siya ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig bago maglabas ng pinal na desisyon. Sa gitna ng usapin, marami ang nagtanong kung bakit unti-unting dumarami ang mga ganitong insidente kung saan ang pangkaraniwang pagmamaneho ay nagiging bahagi ng online content. Para sa iba, maaring dala ito ng labis na kumpiyansa o paghahangad ng kakaibang kuha para sa social media. Ngunit para sa karamihan, isa itong paalala na ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Anyway, mga kapopong, ipinakita ng pangyayaring ito na anuman ang estado o kasikatan ng isang tao, nananatiling mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin sa kalsada. Ang mga mata ng publiko ay maaaring mabilis magbago ng atensyon, ngunit ang kaligtasan sa lansangan ay dapat manatiling pangunahing konsiderasyon ng sino mang humahawak ng manibela. Ang actress at host na si Kim Chiu ay dumaan sa isang napakahirap na yugto sa kanyang personal na buhay at negosyo. Kamakailan, nagsampa siya ng formal na reklamo laban sa kanyang nakatatandang kapatid na sila Kambini Chiu dahil sa umano'y irregularidad sa pinansyal na bahagi ng kanilang pinagkatiwalaang negosyo. Ayon kay Kim, matapos ang matagal na pagsusuri sa mga dokumento, natuklasan niya na may malaking halaga ng pondo na hindi maipaliwanag ang kinaroroonan, bagay na nag-uudyok sa kanya na gumawa ng legal na aksyon upang mapangalagaan ang kanyang kumpanya at ang mga taong umaasa rito. Sinabi ni Kim na ito ang isa sa pinakamabigat na desisyong pinagdaanan niya. Sa mga oras na pumunta siya sa Department of Justice kahapon, kasama ang kanyang abogado at ilang kapamilya, makikita umano ang tensyon at bigat ng sitwasyon. Sa halip na manatiling tahimik, pinili niyang maging tapat at tuwiran tungkol sa nangyari at humiling siya ng pag-unawa mula sa publiko habang tinatahak ng kanilang pamilya ang masalimuot na panahong ito. Sa mga nakaraang buwan, napansin ng mga taga-subaybay ang tila paglayo ng magkapatid. Noong Agosto, parehong hindi na nila sinusundan ang isa't isa sa Instagram, bagay na nagpasiklab ng maraming tanong dahil kilala sila noon sa pagiging close. May mga cryptic post din si Kim na nagbigay hudyat na may pinagdaraanan siyang personal na pagsubok. Sa kabila ng mga usap-usapang ito, nanatiling tahimik ang magkabilang panig hanggang sa lumabas na nga ang reklamo. May mga kwento ring kumalat na maaaring may kinalaman sa pera ang pinagmula ng suliranin. May ulat na isang bisyo ang posibleng nakaapekto sa pinansyal na takbo ng negosyo, ngunit hindi ito kinumpirma ni Kim. Tanging ang legal na dokumento lamang ang nagsiwalat na may malaking halaga talaga ang hindi maipaliwanag, dahilan para tuluyan niyang tahakin ang formal na proseso. Anyway, mga kapopong, bago umabot sa legal na aksyon, sinabi ni Kim na ilang ulit silang nagtangkang ayusin ito ng pribado. Sinikap umano nilang mag-usap bilang pamilya, ngunit sa mga oras na patuloy na lumalabas ang mga datos ukol sa nawawalang pondo, lumala ang sitwasyon. Napagtanto niyang kailangan niyang protektahan ang mga empleyado
at ang negosyo na matagal niyang pinaghirapan. Kaya ginawa niya ang aksyon kahit masakit. Sa gitna ng lahat, ramdam ang suporta para kay Kim mula sa publiko. Marami ang nakaramdam ng simpatya, lalo na't hindi madali ang anumang suliraning may kinalaman sa tiwala at pera, higit pa kung kapamilya ang kasama. May mga netizens pang nagsabi na minsan, kahit masakit, kailangang unahin ang katuwiran para maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Sa ngayon mga kapupong, wala pang pahayag si Lakam tungkol sa reklamo. Tahimik pa rin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang proseso. Samantala, sinabi ni Kim na kahit mabigat ang pinagdaraanan niya, patuloy siyang magtatrabaho, susuportahan ang kanyang mga tauhan at hahanapin ang positibong daan tungo sa paghilom at pag-unawa. Well mga kapupong, ang pangyayaring ito ay nagbibigay diin kung gaano kahalaga ang malinaw na usapan at tamang pangangasiwa sa mga gawain, lalo na kung pamilya ang kasama. Minsan, kahit gaano kahirap, kailangan talagang pumili ng direksyong tatahakin para sa ikabubuti ng lahat. Sa mga oras na ipinasa ng mababang kapulungan noong unang araw ng Disyembre ang rekomendasyon ng Ethics Committee, tinanggap nito ang pagpataw ng 2 buwang suspension kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Ayon sa balita, ang serye ng kaniyang social media posts ay nagpakita ng asal na hindi angkop sa isang mambabatas. Mga pahayag na itinuturing na nakasasakit, hindi magalang sa ilang opisyal, at may posibilidad na makasira ng tiwala ng publiko sa institusyon. Kasama sa desisyon ang pag-alis ng 24 na posts sa loob ng 24 na oras mula ng pagtibay ng ulat. Tinanggap ni Barzaga ang desisyon ng walang pagtutol. Sa kaniyang pahayag, sinabi niya na nauunawaan niya ang parusa, subalit nanindigan siyang ang kaniyang mga inilathala ay anyo ng malayang pagpapahayag. Iginiit niyang kailangan pa ring tinig ng pagtutuwid sa mga isyong matagal na niyang binabahala, lalo na ang mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo at panlilinlang na ayon sa kaniya ay nakaapekto sa maraming mamamayan. Pinanindigan niyang layunin lamang ng kaniyang mga pahayag na ilahad ang kaniyang pananaw hinggil sa mga usaping pampubliko. Gayunman, sinabi ng Ethics Committee na may limitasyon ang malayang pagpapahayag kapag ito ay nagiging sanhi ng kaguluhan o maling impresyon na maaring sumira sa integridad ng institusyon. Inilarawan ng committee ang ilan sa mga post ni Barzaga bilang padalos-dalos at nakapipinsala sa reputasyon ng kapulungan. Dagdag pa nila, kailangang pangalagaan ng bawat miyembro ang tiwala ng mamamayan at bahagi ng responsibilidad na iyon ang pagiging maingat sa anumang pampublikong pahayag. Natapos ang botohan sa tala na mahigit 249 ang pumabor sa suspension, 5 ang tumutol at 11 ang nag-abstain. Sa mga hindi sumang-ayon kabilang si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste na naghayag ng kaniyang pagkadismaya. Sinabi niyang hindi dapat ito ang naging prioridad ng kapulungan, lalo na't may mas mabibigat pang issue na dapat sana'y masusing tinututukan. Tulad ng umano'y malawakang maling paggamit ng pondo sa ilang proyektong pambayan. Ipinunto ni Leviste at ng iba pang tumutol na ang bigat ng parusang ibinigay kay Barzaga ay hindi tumutugma sa kung paano inaasikaso ang ibang aligasyon na may mas malawak na epekto sa publiko. Para sa kanila, hindi maiiwasang magtanong ang taumbayan kung patas ba ang pagpapatupad ng mga aksyon sa loob mismo ng institusyon. May ilan ding mambabatas na nagbigay ng suporta kay Barzaga, sinasabing likas na bahagi ng tungkulin ng isang halal na opisyal ang maging matapang sa paglalantad ng pananaw, lalo na kung ito ay tungkol sa kapakanan ng bansa. Babala nila, kung masyadong malilimitahan ang ganitong uri ng paninindigan, maaaring maapektuhan ang malayang talakayan sa loob ng kapulungan, isang bagay na mahalaga sa isang demokratikong proseso. Sa mga oras na nagsimula ang suspensyon, lumutang ang mas malalim na tanong tungkol sa balanse sa pagitan ng malayang pagpapahayag at responsableng asal ng mga lingkod bayan. Maraming mata ang nakatutok kung paano ito magiging halimbawa para sa mga susunod na usapin. At kung fair ba na ipatutupad ang parehong pamantayan sa lahat ng mambabatas, anuman ang bigat ng mga aligasyon laban sa kanila. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na ang tiwala ng publiko ay nakasalalay sa malinaw, pare-pareho at makatarungang aksyon ng mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan.